Binisita kami nung kababata namin nung misis ko. Sabay-sabay kami lumaki nito. Nakakamiss din talaga magkaroon ng bisita sa bahay. Alam niyo may nakakausap ka ng diretsong Tagalog at walang Japanese. Bago kami magala ay tinapon ko na nga yung mga pet bottles. Alam niyo naman dito sa Japan, napaka-strict pagdating sa mga tapunan. Buti na lang talaga, sobrang lapit nung tapunan sa amin. Siguro mga 3 minutes lang by car. Pero hindi doon natatapos ang kalbaryo kasi kailangan natin balatan, kailangan natin tanggalin ng takip at kailangan walang tubig sa loob. Tatlo-tatlo ang sasakyan namin ngayon. Isa para kay Mika, isa sa lolo niya at isa yung dinadrive ko. Finally, nandito na tayo. Ang tawag dito ay Shiraito Falls. Nakaka-relax talaga maglakad-lakad lalo na pag naririnig mo yung agos ng tubig doon sa falls. Ang dami ring souvenirs na mabibili rito at tingnan nyo nga yung mga local products nila. Nakakatuwa yung sakat or salakot. Akala talaga namin ay ligtas na kami sa mga bili-bili pero nabudol kami dito. Nakakahikayat ang modus operandi nila kasi bibigyan kanila ng free grapes. Sino ba naman tatanggi sa grapes? Napakasarap. Shine Muscat pala ang tawag dyan. Ang tamis-tamis niya at lasang aratilis. Kung hindi makapal ang mukha mo ay talagang mabibiktima ka rito kasi nakain mo na yung grapes. Alam niyo yung parang mafe-feel bad ka kapag hindi ka bumili tatlo kaming naka-free taste. Pero as long as local yung mga nasusuportahan namin ay natutuwa talaga ako ron. Kung saan-saan na nakabiyahe ang lolo ni Mika dahil sa kanyang wheelchair. Pero itong biyahe na ito ay muntik na magbiyaheng langit. Buti na lang ay napigilan. Dahil medyo malawak sa Mount Fuji, pwede ka mag-rent ng bike para hindi ka na maglalakad. 1,000 yen lang sa 1.5 oras. Hindi na masama kung turista ka dito. Nakahanap kami ng parang misteryosong gubat dito kaya pinuntahan namin. Padilim ng padilim habang lumalapit kami at tinitingnan namin kung anong meron doon sa matanda. Tinanong siya ng misis kung kailangan niya ng tulong pero hindi na raw. Sabi niya nagpapahinga lang daw siya pero nagpasalamat naman. Nagutom na kami at naghahanap kami ng mga kainan. Nag-end up kami sa convenience store at nag-food trip na lang kami sa sasakyan. Paano yung nakita naming restaurant? Ang menu lang daw nila ay yakisoba. Kaya nag-family mart na lang kami. Masarap din naman. Kung mahilig kayo sa mga gatas, cheese, or magpakain ng mga hayop, ay pwede kayong pumunta dito sa Fuji Milkland. Walang entrance fee dito at pwede mo itry mga gelato at ice cream nila. Mahihilo ka talaga sa mga souvenir na pwede mong bilhin. Ang cute at ang sasarap ng itsura. Isa sa mga pinakamahal na prutas ay yung Shine Muscat nga, pero ginawa nilang cookies. Meron ding mga cookies ng Mount Fuji. Tingnan nyo to, ang cute nila. Alam mo minsan yung sobrang cute ng pagkain ay parang ayaw mo nang kainin. Meron pa ang cheesecake dito at syempre organic yan galing din sa mga hayop nila. Pwede nyo pakainin yung mga hayop, magbabayad lang kayo mga 200-300 yen para yung papakain nyo. At ito ang highlight ng araw namin ngayon, i-celebrate yung birthday ng kababata namin. Happy birthday, Dr. Cassie! Happy birthday to you! Iba-iba kami ng lyrics. My dear Cassie, Dr. Cassie. Mukhang sabi pa ni Papa ay Cassie Ong. Pero masaya talaga kami na pumunta pa yung kababata namin dito para i-celebrate yung birthday niya kasama kami. Sana matupad lahat ng wish mo at sana ma-enjoy mo pa yung rest ng bakasyon mo sa Japan. Kahit hindi namin nakita ang Mount Fuji ngayon ay napakasaya pa rin niya. Siya nga yung kababata namin na kahit doktor na ay very down to earth talaga. Umuwi na rin kami kinahaponan at nagpahinga. Pero syempre, hindi natin pwedeng pabayaan ng personal development kaya nag-workout pa rin ako kahit masakit ang paa ko. Ginamit ko rin yung rest time ko para mag-aral ng Japanese in between workouts. Sobrang sama na ng pakiramdam ko kaya pagtingin ko dun sa paa kong may pilay, lumubo na nga siya. Alam niyo yung tapilok na kapag nagbabasketball ka? Ganun talaga yung level ng sakit niya. Pero okay lang, mag-heal din naman to. Hindi man natin ma-perfect yung to-do list natin, at least may ginawa pa rin tayo. Ito ang napakagandang word of the day natin. Flossom. Napakagandang word nito. Flossom ka kung comfortable ka sa imperfections mo at ina-embrace mo to. Isang push-up, 1-minute jumping jack, isang page ng libro, kahit ano, hindi kailangan perfect. At kapag na-in love ka sa ganung process, you are Flossom. Yun lang. Bye!